Ang sabi sa Hebrews 3:13, encourage one another daily. Araw-araw. Bakit? Kasi sa araw-araw, hindi mo alam yung taong nakakasalamuha mo, may matinding pinagdaraanan sa buhay. Pwedeng pusturyoso, maganda ang damit, pwedeng nakakangiti, pero sa loob niyan, kumbaga sa gera, may tama na yan. Kumbaga sa gera, nasaksak pa. Kumbaga sa gera, naghihingalo na, patang-pata na, dahil sa dami ng mga problema, konti na lang bibigay na. Kung bakit ba nakasalumuha mo, hindi mo pa pinahalagahan, inisnab mo, tinukso mo, hiniyaan mo, minura mo, pinagalitan mo. Nakaganyan na lang Ikaw pa yung nagpabitaw. Hindi nga ikaw yung dahilan ng malaking problema niya. Pero yung konting oxygen na lang niya, kinuha mo pa. Hindi ba kayo nagtataka? Minsan may mga komentong ganito, napagalitan lang eka, naghurumentado na. Napagalitan lang eka, naglayas na. Napakagalitan lang eka, nagpakamatay na. Para sa'yo ganun kasimple. Pero para sa nagpakamatay, ang dami ko nang pinagdaraanan, dinagdagan mo pa. Sin. Kumbaga sa baterya ng cellphone, 5% na lang. Imbis na i-charge mo, tinrain mo pang lalo yung tao. So always be an encourager sa kahit sinong nakakasalamuhan natin. Bukas magtatrabaho ka na naman. Bukas mag-aaral ka na naman. Bukas, you get to mingle with other people. Hindi mo alam ang pinagdaraanan yan. Be kind. Be kind. Kasi hindi mo alam, baka pabigay na yan. Ikaw pa ang dahilan para bumigay ng lalo yan. You don't know what battle each person is facing. Unfortunately, ang ibig sabihin din ito, we just cannot rely always on people for encouragement. Bakit? Kasi each of us has his or her own battle in life. Minsan talagang ganon. Gusto mong i-encourage kita, hindi kita ma-encourage. Bakit? May pinagdaraanan din ako Huwag mong isiping wala akong pakialam sa'yo. May pakialam ako, kaya lang hindi ko na rin kaya. Hindi lang ikaw ang dapat alalayan ng asawa mo. Pati mga anak mo, inaalalayan niya. In the same way, hindi lang ikaw ang dapat tingnan ng mga magulang mo. May ibang tinitingnan yan, may negosyo, may trabaho yan. Hindi lang ikaw ang dapat suportahan ng anak mo. May pamilya na yan May sariling buhay yan. Hindi lang ikaw ang dapat tulungan ng kaibigan mo. May mga tinutulungan, may mga ibang pinakikinggan yan, at sila mismo may pinagdaraan. Kaya, unfortunately, we just cannot always rely on people for encouragement. Pero huwag kang mag-alala. Ano ang sabi ng Panginoon? Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Anong sinasabi dito ng Panginoon sa atin? Makalimot man, magkulang man, yung pinaka-aasahan mong tao na magbigay ng encouragement sa'yo. Ano ang sabi niya? Kung napapagod ka, hindi naman sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa asawa mo, pumunta ka sa kapatid mo. Napapagod ka, pumunta ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Kasi alam ng Panginoon, we just cannot always rely on people for encouragement. Kaya wag nating pababayaan yung relasyon natin sa Kanya, yung pagdarasal, yung pagsisimba. Lagi kong sinasabi, hindi ito para sa Diyos, para sa atin ito. Yung lagi kang may rosaryo sa bulsa mo, yung lagi kang nagdarasal ng Santo Rosario, yung lagi mong pinipisil ang krus na nasa sayo. Pag na-hospital ka, kahit yung mga mahal mo sa buhay, hindi araw-araw nasa ospital. Sino ang kasama mo? Yung krusipio, yung rosaryo, kahit nga yung nurse, paminsan-minsan ka lang pupuntahan. Ang Diyos, ang dakilang manggamot,
laging kasama mo. So asanayin mo ang sarili mo nang may malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Because people may fail you, but God will never ever fail you. Tingnan po ninyo sa ating Ebanghelyo. Nagbagong anyo si Kristo. Yan ay blessing ng Diyos Ama sa Kanya. Ano ba ang konteksto? Mamamatay na siya. Nabubuo na yung oposisyon laban sa Kanya. Siyempre, naging taong tulad mo, tulad ko. Ikaw kaya yung pinagbapalakang patayin na sa lalong madaling panahon. Hindi ka kakabahan? Kinabahan si Kristo. Kaya lang, kinakabahan siya. Wala siyang mahugutan. Yung mga alagad niya, sinasabi niya, mamamatay siya. Nakikinig ba sila? Nakikinig man sila, hindi siya masyadong pinakikinggan. Hindi siya inuunawa. Sino ang pinakapupwedeng magbigay ng lakas ng loob, ng encouragement sa kanya? Ang mahal na ina. Pero palagay ko, dahil napakamapagmahal na anak ni Kristo, hindi niya masyadong pinaproblema sa kanyang ina, napapatay na siya kasi iniintindi ni Kristo, ayaw niyang mag-alalang labis ang kanyang ina sa kanya. So, sino ang magbibigay ng encouragement kay Kristo? Doon siya na sa nakasanayan na niya. Lagi siyang naglalaan ng panahon. Gaano man siya kabisi, pupunta siya sa ilang, pupunta siya sa mountain, sa bundok, makikipag-ugnayan sa Ama. Yun ang ginawa niya. Ano naman ang ginawa ng Diyos Ama? Nagbagong anyo si Kristo upang iparamdam kay Kristo, mamamatay ka nga, pero may muling pagkabuhay. I got your back. Hindi kita pababayaan. Yun ang nagpalakas ng loob niya. God will never fail you.